So karong buntag buot ni pastor itudlo kanato ang kahinungdanon niining adlaw karon nga Palm Sunday. Niyon si pastor nga dili niya makita sa Biblia ang Palm Sunday. Kay ang iyang nakita triumphal entry. Walay palm. Pero naanda naman gud nato no. Ako nagdako man jud ko ana nga kada Domingo sa unsa ganina sa Bisaya? Di man Domingo sa Lukay. Ha? Bindita. Oh, bindita. Kay maghimi og lukay kanang udlot sa lubi. Amo nang dekorasyonan, amo nang butangan og mga ribon-ribon. Unya dadto namo na kanang dadto namo na sa simbahan. Unya binditahan sa pare. Pagkahuman mga uli nami amo na nang ibutang sa pultahan. Sa bintana, tanang pultahan. Ngano? Para way wakwak, way abat. Way sigbin. Sabot mo sigbin? No. Way sigbin, makasulod sa balay. Mao na apong naandan. Apan di ay naapay mas lalom nga buot pasabot sa Domingo bindita sa Lukay. Kay ngano ako ning iasoy unya. Sabot mo asoy? Okay, iistorya. Sa dihang ang mga kaaway ni Jesus, misulay, pagpatay o naglaraw sila pagpatay kang Jesus. Kalit lang si Jesus misulod nga nakasakay sa nating asno. Nating asno, young donkey or young colt, no? Colt. Bata pa ni nga kabayo. Tingalig di mo kasabot anang nating asno. So, yang nga kabayo. Ha? Nating. Mga. Nate? Ha? Nate? Thank you sa correction. Karon ra mapugog kung nakabasa aning nate. Ako po la pug ko kasabot. Kasabot lang ko sa asno og donkey, pero kining colt wala ko ka unsa ni sa kining nati. Okay. So, bata pa nga kabayo, nagsakay siya sa asno uban sa panon sa katawhan nga nagsinggit og nagwarawara sa mga palwa sa Lukay. Kadto usa ka higayon sa pagmaya. Ingon man nga paglipay. Kining sermon ni pastor iyang giuluhan kining mensahe. Ingon nga ang pagmaya o paglipay nga nagdala sa mga luha. Atong basahon ang atong scripture karong kabuntagon sa Luke 19 verse 29 to 44. Kung naami Biblia, mahimo ninyong abrihan. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you untying it?' tell him, 'The Lord needs it.'" Those who were sent ahead went and found it, just as he had told them. As they were untying the colt, its owners asked them, "Why are you untying the colt?" They replied, "The Lord needs it." They brought it to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. As he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down to the Mount of Olives, the whole crowd
of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had ever seen. Kini pagkahuman nga nabanhaw si Lazarus nga amigo ni Ginoong Hesus. Nakita sa mga katawhan. Unya ang mga katawhan niingon sila, verse 38, Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, daghang salamat sa imong pag-abot diri sa kalibutan. Aron kaming imong mga katawhan maluwas. Ug hatagan og paglaom. Daghang salamat Ginoong Hesus nga ikaw nagpakabana sa amo ang kaluwasan. Ug tungod sa imuhang dakong gugma, imong gihatag ang imong kaugalingong kinabuhi. Aron kami nga mutuo diha kanimo adunay kaluwasan ingon man kinabuhing dayon. Ginoo panalangini ang imong mga pulong karong kabuntagon nga ang makadungog sulod diri sa simbahan ingon man sa mga nagtan-aw online nga ilang makita ang imuhang dakong gugma diha kanamo. Nga Ginoo kung moabot ka sa amo ang kinabuhi, amo kang andam kami kanunay nga dawaton ka. Ug dili kami magpakabuta og bungol sa imuhang mga pulong. Salamat Ginoo sa imong mga pulong karong kabuntagon. Panalangini kini Ginoong Dios sa akong pagpamulong. Daghang salamat sa imuhang dihog. Nga imong pahumukon Ginoong Dios ang matag kasing-kasing nga nabantok. Ug ilang abrihan diha sa imong mga pulong karong kabuntagon Ginoo. Daghang salamat sa pangalan ni Jesus. Kini ang among ampo ug ingon man ang tanan mo ingon og amen. Amen, amen, amen. Sa mga nagtan-aw mo ingon og amen. I-type ninyo diha amen, 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 amen. Usa ka butang nga atong hinumduman nga ang pag-abot ni Jesus sa kalibutan, ang pag-abot ni Jesus sa Jerusalem, sakay sa usa ka asno, usa ka pagpahayag kung kinsa ba siya. Atong makita diri sa Zechariah 9:9. Niingon diri, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. So kining tanan nga mga kalihukan o panghitabo kay katumanan sa propesiya ni Zacarias, bahin sa Misaya. Sa wala pa matao si Jesus, mga 5 katuig,
Wala pa siya matao si Zacarias. Misulat na niini, kining Zacarias 9:9. Misulat na siya bahin sa iyahang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem. Ang espesipikong detalye sa propesiya mao nga ang Mesiyas moabot nga mapaubsanon, humble. Nga nagsakay sa usa ka asno, dili sa usa ka laki nga kabayo o gitawag sa English nga stallion, ngadto sa mga anak nga babay sa Sion o Jerusalem. Apan ang Mesiyas mauusab ilang hari nga moabot kanila. So, si Jesus miabot sa Jerusalem, isip Mesiyas, and at the same time, hari. Unsa daw siya? Mesiyas, Misaya, og hari. So, atong makita nga ang Diyos, nahibalo siya sa umaabot sa wala pa kini mahitabo, ilabi na sa iyang relasyon nga sa pag-abot sa atoang kaluwasan o sa manluluwas. Iyang gipahimutang, iyang gipahiluna ang mga butang o ang mga nahisulat kay matuman. Gisiguro Ginoong Jesus nga ang iyahang nga kini matuman ang mga propesya ni Zacarias. Gisugo niya ang duha ka lalaki. Duha ka lalaki nga tinun-an sa pagkuha sa asno. Usa ka nati, sakto? Nati. Ha? Nati. Okay, thank you. Ano pa yan? Pabagsak pala yan. Okay. Usa ka nati nga wala pa'y nakasakay sukad. So atong basahon usab. Luke 19:30-31. Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? Tell him, the Lord needs it. So atong makita diri, gawa sa pagtuman sa propesya, siya sa usa ka paagi nakigsulti sa mga tao pinaagi sa ilustrasyon nga may nakahibalo sa kasulatan nga propesya ni Zacarias na tuman at tubangan sa ilahang mga mata. Hello. Bisan pa niini walay usa nga nakahibalo. Bisan ang iyahang mga kaugalingong mga tinun-an ni adtong panahona. Sa John 12:16, at first, his disciples did not understand all this. So wala sila kasabot. Only after Jesus was glorified, did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. So ang punto diri, mao nga si Jesus, nahibalo kung kanus-a matuman ang kasulatan. Nahibalaan, kahibalo siya, nga ang tanan nga gitakda sa iyahang amahan, sa iyahang otoridad, sa pagkatinuod, siya hingpit nga nahibalo. Nga kini nga pagsulod sa Jerusalem, mao ang iyahang katapusan, tungod kay sa pipilalang kaadlaw, iyang ihatag ang iyahang kinabuhi sa krus. Pipila na lang kaadlaw pag nisulod siya og Domingo. Pagka Biyernes, iyan ang gihatag ang iyang kaugalingon nga namatay sa krus. Sa ingon nga ang pulong sa Dios matuman bisan ang mga butang nga may kalabutan sa pagbayaw o rapture o sa ikaduhang pag-anhi sa mga pangano, the second coming of Jesus on the clouds. Si Jesus mao ang madaugong hari nga mianhi, miabot aron sa pagdala sa kaluwasan natong tanan. Ug mao na hinungdan nganong ania kita karon. Kay kita mga luwas kang Kristo. Amen ba mga igsoon? Amen ba sa mga nagtan-aw? Ingna daw ako luwas kang Kristo. Kini nga pag-abot ni Jesus sa Jerusalem,
nakapatingala sa iyang mga kaaway sa Jerusalem. Tanawa nga sila naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Di ba? Atong nabasa. Naglaraw sila sa pagpatay. Nagplano sila nga ilang patyon si Jesus. Apa natingala na lamang sila nga si Jesus nakasakay sa asno. Nagpakita si Jesus. Kini nga pag-abot ni Jesus, usa ka dakong entrada, grand entrance. No? Ngano mang gitawag nato grand entrance, kay atubangan sa mga mata, sa mga katawhan sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay sentro ni siya sa mga relihiyoso nga mga tao, kay naa didto ang templo. So daghang mga tao adtong panahon nga ngano tungod kay hapit na ang Feast of Passover. Nasabtan na to. Maong daghang tao sa Jerusalem, mga relihiyosong tao, o kining pagsulod ni Jesus, usa ka grand entrance, kay nakita sa mga katawhan ang iyahang pag-abot. Kini usa ka talagsaon kaayo nga ang usa ka leader sa religion musulod nga nagsakay og asno. So, una pa niini, buot nila, di ba naglaraw sila, buot nila nga patyon si Jesus. Apan adtong panahon na, mitago si Jesus, iyang gitago ang iyang kaugalingon sa makadiyot. Kadiyot lang nga nagtago siya. Apan karon, kalit siyang nagpakita sa iyang pagsulod nakapakutaw sa Jerusalem. But pasabot, nagkaguliyang ang mga katawhan sa Jerusalem. Tataw nga ang hinungdan, kini nga nahadlok sila. Ang mga religious leader, ang mga Pharisees, ang mga Sadducees, nahadlok sila sa pag-abot o sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Labi na ang mga tao nga buot siya mahimong hari. Kining mga tao, kay di ba nagsinggit man sila? Hosanna! Hosanna, the son of David. Kinsa si David? Di ba hari? So ilang nasabtan nga si Jesus, anak or lahi ni David, nga hari. So mao kini nga si Jesus sa paglugsong niya sa bukid sa Olibo, nga nagsakay sa usa ka asno, uban sa mga tao nga nagwarawara sa ilahang mga sanga sa palmera o lukay, nagbuklad sa ilahang mga kupo, clocks. Nagbuklad sa ilang mga kupo, sa daplin og nagsinggit, Hosanna sa anak ni David. Hosanna to the son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Kining gibuok nga panghitabo, tingali dili lang ni siya duha ka 20 minutes, 20 ka minutos, 30 ka minutos tungod kay daghang tawo. Mahimo ni siya mga 2 ka oras, 3 ka oras, 4 ka oras sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Sa pagkakaron, kinsay nakaadto sa Israel? Tas kamot? One, Sister Marina, bag-o lang, no? Nindot ba? Nag-enjoy ba? Very good. Kinsa ang next? Amen. Kinsa nakaadto sa Israel? Brother Harley. Sister Neneng. Wala man ang uban, no? Wala dire. Ang uban sila Sister Dina, sila Brother Rene. Ha? Doktina. Kinsa pa? Sis Josie. Okay. So, sa kakaron, makaagi lang gihapon kaniini nga dalan. Bisan og simentado na or moderno na. Nakaagi ka ba, Brother Harley? Moderno na, simentado na, dili na lisod, dili na rough road. So kung nakaadto ka sa bukid sa Olibo or Mount of Olives, nakita nimo nga kini ang dalan. Picture please.
O, mauna inyong nakitaan? Sister Marina, nakadto ka? Mauna inyong nakitaan sa Mount of Olives? Okay. So kini nga pag-abot, mao siya nga nagpahayag sa pag-abot ni Jesus. Nagpahayag siya sa iyang kaugalingon nga siya ang tinuod nga hari sa Jerusalem. Bisan siya miabot nga mapaubsanon. Ang hari manggod nga naa sa ilang understanding, no? Nagsakay sa stallion, kingly ang iyahang biste. Apan si Jesus, nakasakay sa asno, nga hinay mudagan, diha niya gipahayag niya nga siya ang hari. Wala siya nagsakay sa lalaking kabayo or stallion. Apan usa ka ubos nga nati or asno, donkey. Kini nagpasabot sa laing butang. Mianhi o miabot si Jesus aron sa pagpasan sa palasanon sa kalibutan. Ang iyang pag-abot, pasano niya ang mga palasanon. He comes to bear the burden of the world. Sa dili mabdugay iyang kuhaon ang tanang kasalanan sa kalibutan sa iyang kaugalingon didto sa krus. Ang pag-abot ni Kristo, ang pagsulod niya sa Jerusalem, sa pagsakay niya sa asno, nagpadayag pud siya nga siya mapaubsanon nga tao. Ingon man wala siya nagdeklara o gyera batok sa mga relihiyoso nga tao, sa mga Pharisees, sa mga Sadducees. Ang iyang pag-abot, nag-declare siya og peace. Tungod kay ang Jerusalem, city of peace. Mao na nga pag-abot niya, dili istalyon, mahimong istalyon ang sakyan ni Jesus. Apan gipili ni Jesus. Nakahibalo si Jesus nga kung siya magsakay og stallion, he is declaring war against the Pharisees and the Sadducees. Kahibalo siya nga mag-react ang mga religious people. So ang iyahang gibuhat ni sakay siya sa asno para ipakita niya nga ako ania miabot sa Jerusalem, sa syudad sa kalinaw, aron ang tanan nga mudawat adunay kalinaw. Atong nasabtan mga igsoon? Amen? So magpadayon ta. Ang madaugon nga pagmaya o paglipay sa ngadto-ngadto nagdalag mga luha. Wala lagi. Oh, naon day. Daot. Okay. Ang pagmaya o paglipay sa pag-abot ni Jesus sa Jerusalem kay maoy usa kadakong pagmaya, no? Ang mga tao nga nagsinggit ug naghilak ug kusog. Nagsinggit sila sa John 12 verse 12 to 13. The next day, a great multitude that had come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. So ang mga katawhan ang nagdeklara, the King of Israel, ang hari sa Israel. Ang pulo nga misinggit, cried out. Sa Grego kay nagpasabot usa ka singgit or usa ka pagsibaw. Insakto ba? Tagalog, Bisaya? Pagsibaw? Okay. Pagsibaw. Ang pagsibaw kay usa ka kaguliyang. Insakto ba? Kaguliyang, pagsibaw.
Kini mao'y usa ka pagsinggit sa kusog kaayo nga tingog. So atong ma-imagine no, nga sa kakusog katingog, sa kusog sa pagsinggit sa mga katawan, dili lang usa daghang mga tao makabungog. Ha? Makabungog. Makabungog nga kasaba sa mga tao. Unsang ang ilang gisinggit? Usa naman ang ilang gisinggit. Hosanna! Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Maura na ang subli-subli nga gisinggit sa mga katawhan. Hosanna! Ang buot pasabot sa Hosanna. Save us, O Son of David. Save us! Luwasa kami, anak ni David. Kay di ba, ang ilang gideclare nga si Jesus, hari sa Israel. Kay dugay na silang naghulat sila og Savior nila nga magluwas kanila sa mga kamot, sa mga Romans. Sumao niya ang ilang singgit nga makabungog nga kasaba. Samtang si Jesus milugsong gikan sa bukid sa Olibo, ang kasaba na dungog ubos sa Jerusalem. So just imagine, tuwa ka sa buntod. Tuwa ka sa buntod. Unya katong tuwa dito sa Jerusalem sa ubos. Nadunggan pa sa mga katawhan. Sa mga katawhan dito sa ubos, ang singgit sa mga tao nga uban kang Jesus. Ug naapay mga tao nga nagpaabot kay Jesus didto sa ubos. Nadunggan ang singgit sa mga tao. Hosanna! Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Mao kini nga hinungdan ngano ang mga Pariseo, ang mga religious leader nga naa sa pundok. Tanawa ha. Naa sa pundok, di ba mga tao to nag-welcome kay Jesus. Nagbutang sila sa ilang mga cloak, nagwarawara sa ilahang mga lukay. Gi-welcome si Jesus. Dito sa pundok na ay mga Pariseo. Dito sa ilang grupo na ay mga Pariseo. Unya kini mga Pariseo nga naa sa ilahang pundok, nagsulti sila kang Jesus. Ayon siya. Iniingon diri ang Pariseo. Sa Luke 19 verse 39, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." Ang buot, pasabot ni ining pulong nga pagbadlong. English, rebuke. Pagbadlong sa Binisaya, nagpasabot kini nga did-an. Did-an ang mga disciples ni Jesus nga magsinggit. Hosanna, Hosanna to the Son of David. Did-an sila, paundangon sila sa ilang pagsinggit. Kay balo mo nga no? Kay adunay sila kahadlok. Kay ang gideklara sa mga katawhan, si Jesus, hari sa Jerusalem. Og sa Israel, sa tanang Israel. Dili lang sa Jerusalem, apan sa tibuok Israel. Kini ang gikalagutan o gikahadlukan sa mga religious leader, sa mga Pariseo. Adunay prinsipyo diri bahin sa kaning pagpahilom, pagpahilom ba, ang saba. Adunay prinsipyo diri nga sa ato ang pag-worship, sa atong pagdaig sa ato ang Ginoo. Kinahanglan dili ta mabusalan, dili ta pugngan sa pagdaig sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Walay magdili kanato nga magdaig sa Ginoo kay sa ato ang pagdaig adunay kadaugan. Walay mo pugong kanato og dili ta magpapugong. Tungod kay ang ato ang gidayig, ang ato ang gisamba, hari sa mga hari. Og niitubag si Jesus,
Niingon siya, ngo kung ako silang didan, kung ako silang pahilumon, ang mga bato ang musinggit. Hello, mga igsoon. Mao nga ang pagsaulog o ang pagsinggit, magpadayon. Amen ba? Ang pagsaulog, ingon man pagsinggit kanato sa atong pagdayeg, magpadayon mga igsoon. Dili ta mohunong hangtod dili nato makita ang ato ang kadaugan. Amen. Atong makita diri nga ang pagsaulog ug ang pagsinggit magpadayon hangtod nga mihunong si Jesus sa usa ka dapit diin makita niya ang Jerusalem. Picture please. Nakita ninyo na kanang mga nangadto sa Israel? Nakita na ni Sister Marina? Okay. So si Jesus mihunong tungod sa usa ka rason. Dinhi ingon sa atong makita sa asoy sa Ebanghelyo. Niingon siya sa Luke 19 verse 41 to 44. As he approached Jerusalem and saw the city, he wept over it. Nihilak si Jesus. And said, mao ni ang gisulti sa Jerusalem, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Tanawa na ingon si Jesus, kung nakahibalo lang mo, nga ako ang magdala kaninyo og kalinaw, apan gitago kana kaninyo. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another, because you did not recognize the time of God's coming to you. Mga igsoon, kung i-reach out ta sa Ginoo, murispanta. Kung kabuoton ta sa Ginoo, mutubag ta. Kay kung dili, adunay grabe nga silot nga moabot ka nato. Hello? Mao gani diri ningon diri, Jesus wept over Jerusalem. Mihilak si Jesus para sa Jerusalem nga naman, kay kahibalo siya kung unsa ang consequence sa kadtong mga tao nga wala midawat kaniya. Mga igsoon, nasabta nato, adunay duha lamang kanatala o nasulat nga mga higayon nga si Jesus mihilak sa publiko. Kining paghilak ni Jesus nakita gyud sa mga katawhan. Kadtong si Marta, niingon siya iyang gisultihan si Jesus nga kung uban, niingon si Marta, kung Ginoo, kung uban ka pa lang namo, kung kauban ka pa lang namo, o kung nasayo ka pa lang, si Lazarus nga among igsuon, dili mamatay. Og diri nihilak si Jesus tungod kay si Lazarus iyang higala. Ikaduhang paghilak ni Jesus, samtang si Jesus hapit na musulod sa Jerusalem, siya mihilak pag-ayo alang niining minahal nga siyudad, busa dinhi siya mihilak alang sa mga tao. Mihilak siya, ngano? Kay balo siya unsay mahitabo sa mga katawhan. Nganong nihilak si Jesus para sa Jerusalem? Kinitungod kay wala dawata sa Jerusalem ang magdala kanila og kalinaw. Maunay gihilakan ni Jesus sa verse 42. And said, if you,
even you had only known on this day. Kung ikaw nakahibalo nga karong adlaw, what would bring you peace? Kung unsa man ang magdala kaninyo og kalinaw. But now it is hidden from your eyes. Si Jesus, isip hari, og Sar Shalom. Ingna daw, Sar Shalom. Sar Shalom or prinsipe sa kalinaw, nga nagdala og kalinaw og kaluwasan. Dili lang kalinaw ang iyang dala, apan kaluwasan. Nahibalo siya nga ang mga katawhan, isalikway siya. Og ihandos ngadto sa mga hintil, og ilansang siya sa krus. Kay balo ba mo nga katong mga panon, mga disipulo, dili tanan tong mga nagsinggit-singgit nga Hosanna, Hosanna to the Son of David. Dili to tanan mga tinun-an ni Jesus. Apa na ay mga nisagol nga nisinggit-singgit pod. O Hosanna, Hosanna to the Son of David. It's the same people who shouts, Hosanna, Hosanna to the Son of David. It's the same people nga niingon, ilansang sa krus, ilansang sa krus. Nakadungog mo? Ilansang sa krus. Dili tinuod to nga mga tinun-an ni Jesus. Naalang to dito, nagmarites. Nakahinomdom ko katong aktivista pagtakunuhay sa una. Nagi-istoryahan ko sa amo ang abogado. Unsa man bel? Dili na mo kinahanglan magrali-rali diha, magdala-dala og placard. Naaman mi union. Leader in town si Inday. Na. Karon, unsa man bel? Dili na mo kinahanglan naka-witness ka Brother Manny no. Panahon ni Commissioner Respicio. No, Brother Man? Nakakita ka adto, di pa ta magkaila. Di pa mi magkaila adto. Wara-wara in tao mo dito ay wara-wara. Ingon ang abogado, Bel, kay ako man sekretarya sa union. Siyempre sa ako ang duol. Unsa man, magpa-apil ta og mga dili ingon ninyo. Kanang aktivista jud nga as in ba, makibaka, ipaglaban. Na. Pero kami, dili lang me, silent lang me, naalay placard. Pero yun siya, para dili mo magkapoy-kapoy, naatay ipasulod. Sabot mo, sa rally, na ay tinuod, na ay dili. Hello? Maupod ni. Kining nagsinggit-singgit, ingon nga, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sila po tong mga tao, ilansang sa krus, ilansang sa krus, ilansang sa krus. Di ba? Mauna, kining mga tawhana, sa dili nila pagdawat nga gi-reach out, gikabot na sila sa Ginoo, sa Sar Shalom, sa Prince of Peace. Apan wala nila dawata, ang sangputanan o resulta, grabe, nga ang ilang kaaway sa usa ka adlaw libuton ang syudad. Nga walay makaikyas, ang mga kaaway dugmukon silang tanan, ngadto sa yuta lakip ang ilahang mga anak, ug walay bisan usa ka bato nga mahabilin sa usag-usa. Mauni ang gihilakan ni Jesus, nga adunay resulta, adunay consequence kung dili nato siya dawaton, mga igsuon. Kini sa katapusan, mahitabo, 40 years, human niini pagsulod ni Jesus,
40 years. Nag-count of 40 years. AD 70, sa dihang ang mga Romano, muabot og bug-os nga maglaglag sa Jerusalem. Ingon man nga gisunog ang ilahang templo. Kay balo sa Jesus nga moabot ng panahon na. Kay ngano man gisalikway siya sa Jerusalem. Nakita sa Ginoo ning tanan nga mga panghitabo. Ug mauni ang iyang gihilakan. Ug maupod ni ang rason ngano nga sa iyang pagpatubang sa krus, iyang gisultian niya ang duha ka babae nga naghilak. Luke 23 verse 28. But Jesus turning to them said, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me." Ningon siya, daughters of Jerusalem, ayaw ko og hilaki. Apan hilaki ang inyuhang kaugalingon og ang inyuhang mga anak. Ang panguna nga hinungdan sa ilang pagkaguba, verse 44. Ningon dire, they will dash you to the ground, you and the children within your walls. They will not leave one stone on another because you did not recognize the time of God's coming to you. Mauto ang panahon sa kaluwasan, mauto ang panahon sa kalinaw, apan ilang gisalikway. Sa English Standard Version, because you did not know the time of your visitation. NLT, the Living Translation, because you did not accept, tanawa, you did not accept your opportunity for salvation. So mga igsoon, adunay mga oportunidad, adunay mga panahon sa kaluwasan. Kung kita lang willing nga dawaton ang Ginoo. Amen. Hunahuna nga ang pagsalikway sa kahigayunan, sa kaluwasan sa dihang ang Dios ni kabot sa mga tao, adunay grabing sangputanan, consequence. Mitulo ang luha ni Jesus para niini. Ang pagmaya mihunong sa makadiot kay nagdala kini og luha ngadto kang Jesus. Busa gawa sa tanang pagmaya sa ilang madaugong pagsulod sa Jerusalem, miabot ang kasubo sa kasing-kasing sa atuang manluluwas. Nagsubo siya. Kay kahibalo siya unsa ang resulta sa pagsalikway kaniya. Karon mga igsoon, kabalo mo kinahanglan nga atong mabatunan ang isip Kristohanon, kinahanglan nga atong mabatunan ang kasing-kasing sa Ginoo. Ibabaw sa mga tao nga wala pa ni dawat, ingon man nga mga tao nga wala pa nakaila kaniya. Sa kinabuhi, kitang mga Kristohanon malipayon. Kinsay nagsubo dire? Naabay masubanon dire nga Kristohanon? Di ba? Naikanta ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Okay, so, sa atong kinabuhi isip Kristohanon, malipayon ta. Naatay problema, pero lusot ra. Nga naman, naaman na Ginoo. Naaman tay paglaom. Naay bugat, lain-lain nga problema, naay bugat kaayo, naiperting bugata. Di ba? Di ba tinuod? Bugat kaayo. Perting bugata. Di ba? Kanang mga imposible na ba? Apan, ang mga imposible, mahimong posible. Kay madaugon god ang atuang manluluwas. Amen ba? Mauna, nga kitang mga Kristohano, malipayon ta. Nalingaw ta sa ato ang panag-uban.
Kinsa goy naguol nga naa mo sa simbahan, ay naguol dire. Di ba, lipay ta, naata sa balay sa Ginoo. Pero, unta, sa kadto natong mga amigo, nga kaila, nga bugat, nagsagubang, ug bugat, kaayo mga problema. Atong makuhit-kuhit ba nato? Dili po ta magwali, siguro sa ka oras. Ato lang, kabalo ba mo ang mag-share? Moingon lang ka nga, kabalo ka sis. Why imposible sa Ginoo? Dako na kayo ng impact sa ilaha. Ha? Wa may kabalo ka sis? Ako bitaw sa una, ingon anak man pug ko. Pero tanawa karon, no? Di man kinahanglan sa bersikulo. Itong imuhang gisira nga, unsa man to? Di ba? Magwali ta atong kaugalingong kinabuhi. Kaugalingon natong kinabuhi ang importante. Kay moingon, amo dahil ni tinuod nga Kristohanon. So nakashare na ka. Kristohanon dahil ka. O, di ba? So i-share nato ang atuang na-experience, atong i-share, atong ipaambit sa mga uban nga wala nakaila kang Kristo. Mingon nga niya, ay, hindi, nakaila man sila. Pero dili lang sila mudawat. Lagi sila nakaila, kaya di man sila mudawat. Kay kung ikaw nakaila, di ba, imo mang dawaton, imo mang pasudlon sa imong balay. Di ba? Kung stranghero, dili man imo na pasudlon. Stranghero, good na. Pero kung nakaila ka, imong pasudlon sa inyong balay. Di ba? So, mauna, nga mugahin taog panahon, sa pagtanaw sa mga kahimtang sa mga tao sa atuang palibot. Asa sila paingon, atong una. Kay nakabalo man ta, luwas ta. Pero unsa kay ako igsuon, no? Kung mamatay siya, impyerno gyud siya. Ha? Wa may purgatorio, unsa man na? Sa man na? Ha? Dili man mo staycation dito sa purgatory usa. Diretso man, heaven or hell ramang gyud. Naaman na sa Biblia. So, kita mo ingon ta nga, asa kay patubang ni akong igsuon, no? So, sa may atong buhaton, nga ang ato ang mga igsuon, di mangyud na mo dawat, kay kailagod sila nato. Halimbawa, ako mo share ko, si Lord, ana. Maldita man na siya kaayo. Kuan kay na siya. Tuo ko ana. Unionista gud na. Di ko tuan eh. Di ba? Kaugalingon nimo igsoon dili mo tuo. Unsa man. Ha? Iampo na lang yun nato. Iampo po nato itong kaugalingon ng bago ta. Kay kung dili ta mabago, moingon ra man na sila, pare-pareho ra na eh. Di gyud mo tuo. Struggle. Okay, mauna, nga atong una-unaon, asa kaya sila patubang kung mamatay sila? Di ba kung may magting-ab-ting-ab, sabot mo ting-ab-ting-ab? Ha? O naghihingalo, ha? Nagtinga-tinga. Ting-ab-ting-ab? Tinga, nagtinga. Di ba ang kanang atuag yun dayon nga kuan? Hoy, masyaran yun na ako ni kay para malangit. Di ba? Automatic na nasa atua. Isip Kristohanon, kinahanglan malangit yun siya, malangit yun siya, malangit yun siya. Mauna karon mga igsoon, gihatagan taog tahas sa pag-ambit sa ebanghelyo. Ingon man nga matudluan nato ang mga bag-ong nidawat kang Kristo. Ang paghimo sa mga tinunan na sentro sa mga wala nakailakang Kristo. Atong makita kini, ang pulo nga tinunan, the word disciple, sa Matthew 28:19, sa Greek, matetes. Kini nagpasabot nga usa ka tinunan or estudyante. Ug unsa man ang atong buhaton, atong tudluan. Di ba ang estudyante atong tudluan?
Katawa ko sa bata ba sa Children's Church. Nagtudlo ko Christology. Naingon ko, you know, teens, we must know, ka-English speaking man mga bata, siya mag-in-Englisay, gyud in town me. Dugo gud ang ilong. Okay, no? The importance why we need to study about Christology. Okay? English ang mga bata, oy, slang. You know why? Because, naamay usa ka bata, ningon siya, do you mean that we are competing with other religion? Yun ang bata. Kung nakipag-compete ba ta mga Kristohanon sa lain nga religion, kay ningon ko nga, Kristohanon matatun-an nato ang mga panudlo ni Jesus. Kabahin ni Jesus, mauna ang Christology, kinsa ba si Jesus? Ingon ang bata nga, why are we competing with other religion? Do you mean to say we are competing with other religion? Ang bata ko, hindi. Dapat lang kay balog yudda. Kay kadaghanan. Nga madani. Masimang. Sabot mong simang. Wala kay baluon sa ang panudlo ni Jesus. Kinsa ba si Jesus? Wala po nila na-experience kinsa si Jesus. Mauna ang kinahanglan, atong tudluan ang mga bagong mga tinunan. Amen ba mga igsoon? Ang pagtudlo, usa ni siya kagalamiton. Ang matag usa ka nato kay kinahanglan nga mugawas ug magtudlo, maghimo og disipulo. Amen ba? Kinahanglan atong hilakan katong mga katawan bisan pa og pinaka worst pa siya nga tao. Ato silang hilakan. Hilakan nato nga sila maluwas pod. Atong ipakita ang ato ang gugma tungod kay si Jesus na higugma kanila. Kung moingon ta nga, kuan man na. Di man na maayo nga tawo. Dapat mamatay na. Di ba? Kung naka-experience ka nga gidaog-daog ka sa una, kung magdaot gani, moingon ka nga, Mayra. Di ba? Kadungog mo ana. Ha? Mayra, nya naa pa jud ha, Kristohano na, karma. Ha? Gaba. Dili ingon ana in taon mga igsoon, di jud ta kitang mga Kristohanon di ta magsultig karma o gaba. Kay moingon gani tag karma, gaba mo balik na sa atua. Na malipay mo ana. Ampingan nato ang atuang bakba mga igsoon. Hello, kasabot ha? So karong adlaw nga atong gisaulog sa Jesus nga madaugon nga pagsulod sa Jerusalem nga kasagarang nailhan sa mga katawhan nga Domingo sa Lukay or Bendita sa Lukay, kita magmaya sa kadaugan nga gihimo ni Kristo alang sa tanan. Maayong butang nga iyang nahimo 2,000 years ago alang sa atoang pangpaayo, healing. Alang sa atoang mga milagro. Alang sa mga iyang tagana, provision. Alang sa mga panalangin, mga blessings. Wala tabiyae mga igsoon sa atoang Ginoo. Kung madaugon si Jesus nga misulod sa Jerusalem, sa City of Peace, kitang tanan nga mga tinun-an ni Jesus madaugon sa tanang butang. Amen. Mao ni ang atong ipaambit sa mga katawhan nga wala pa nakailakang Jesus. Hallelujah. So naatay nakatunan. Hallelujah. So manindog tang tanan and let us have a time of worship this morning. We just worship you.
this morning, Lord God, for you are worthy and you are holy. Hallelujah. We praise you with all our heart. We will just lift our praises to you, Lord God. All the saints and angels, they bow before you. Let us lift up our hands to Jesus. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before your throne. Yes, Lord. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy, O God. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, O God. All the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, You are worthy. you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy. Oh, come on, say it. You are worthy in all, O God. You are worthy. You are worthy, Lord God, what you have done in my life, Lord. You are worthy, O Lord. You are worthy, Lord, to be worshipped. You are worthy, O Lord God, to be praised, O Lord. You deserve all the glory, O God. You deserve all the glory. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We worship Hallelujah. you. You are worthy, O Lord God. You are worthy in this place, Lord. You are worthy, O Lord God, in our hearts. You are worthy, O Lord God. You are worthy. You are worthy. And we cry out to Lord God that you are worthy, that you are holy. Oh, Jesus. Thank you, Lord God, for coming unto us.
reaching out unto us, Lord God, showing your love and mercy, your salvation, O Lord God. Daghang salamat, Ginoo, as we celebrate, O Lord God, your victory. Thank you, Lord God, because we, your people, we acknowledge that you are our peace, that you are our Sar Shalom. The Prince of Peace is here. Your peace, O Lord God, that remove all doubts and fears in our lives. First, fears, O Lord God, for our future. First, for our tomorrow. Thank you, Lord Jesus, for your peace, O Lord God, will be in our hearts and in our minds, O Lord. Your peace, O Lord God, will strengthen us day by day. Daghang salamat, Ginoong Diyos, sa imong kinabuhi, Ginoo, nga imong gihatag para kanamo tungod sa imong dakong gugma. Dili gyud namo, Ginoo, hikalimtan ang imong gibuhat, Ginoong Diyos, 2,000 years ago, Lord. You suffered and died, O Lord God, that victoriously on the third day, you rose again from the dead, O Lord God, to give us hope, Lord. Therefore, we, your people, will always find hope in you, Lord. Daghang salamat, Ginoong Diyos, nga sa gahom, sa imuhang pagkabanhaw, Ginoo, among makita ang imong gahom sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi, sa among tagsa nga panimalay, sa mga sitwasyon, sa mga problema, Ginoong Diyos. Daghang salamat nga anaa ka kanunay kanamo magauban, kanamo magalig-on kanamo. Daghang salamat sa imong dakong gugma, O Dios. Daghang salamat. Daghang salamat karong kabuntagon, Ginoo, nga sa among pagdaig walay lain, Ginoong Diyos, nga mahimaya kung dili ikaw lamang, Ginoo. Daghang salamat, Ginoo, sa pagpahimanglo kanamo nga ikaw miabot, Ginoong Diyos, ug nagdeklara nga ikaw ang among Mesiyas, ikaw ang among hari. Daghang salamat, Ginoo, nga ikaw ang prinsipe sa kalinaw, Ginoong Diyos, our Sar Shalom. Ug daygon ka, O Dios, himayaon ka. Daghang salamat karong kabuntagon ug sa mga tao, Ginoo, nga nangita ug kalinaw akong ampo, Ginoo, nga imong lamdagan ang ilang mga hunahuna, Ginoong Diyos. Daghang salamat, Ginoo, nga imong tagbuon ang ilahang mga panginahanglan. Daghang salamat, Ginoong Jesus, karong kabuntagon sa imuhang mga pulong, nga kami imong mga katawhan, Ginoo, nga andam kanunay mutubag, Ginoo, sa imuhang pag-abot sa amuang kinabuhi. Aniya kami, Ginoong Diyos, usa ka galamiton diha sa imong gingharian, nga imong ubanahan sa imuhang mga pagdihok. Daghang salamat, Ginoong Diyos, nga ang imong mga pulong buhi, Ginoo, o kini ang maghatag, Ginoo Diyos, o paglaom sa mga tagsa-tagsa nga nakadungog sa imuhang mga pulong karong kabuntagon. Nga ang imong mga anak, Ginoong Diyos, madaugon tungod kay ikaw ang among Diyos nga madaugon. Daghang salamat, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, magpabilin nga maayo, magpabilin nga mahigugmaon, magpabilin nga maluluyon, magpabilin nga matinud-anon sa imong mga panaad diha kanamo. Ug kini, Ginoong Diyos, among gilauman sa pangalan ni Jesus, ug ang tanan nga naglaom
ug nilaom sa mga saad sa ato ang Ginoong Hesus. Amen, ug amen.